Ayan mga boss, so bibigyan lang natin ng maikling reaksyon itong balitang ito tungkol sa pagpayag ng Department of Energy sa pag-angkat at limitadong paggamit ng mas murang Euro 2 fuel. Ah, Saklaw daw nito yung lumang sasakyan, ibig sabihin yung mga 90s or early 2000s, ganyan. Mga jeepney, pati yung mga planta, ayan, na ang main source of energy ay talagang nanggaling sa fuel. Ito ang hindi alam. So, hindi ako sigurado kung alam ba ng DOE ito o hindi, or aware ba sila dito o hindi tungkol sa masamang epekto ng paggamit ng Euro 2 fuel. Bakit? Ayon sa na-research natin dito, at syempre sa sentimiento din ng mga netizen, ang Euro 2 fuel ay sabihin na natin it's low cost. Low cost, or sabihin natin mas mababa ang gastos per litro kung ito'y gagamitin natin sa mga sasakyan. Pero what will be the effect? Ang lalabas diyan, mga itim na usok, air pollution. So hindi siya eco-friendly. So ibig sabihin mas makakasira pa sa air quality ng paligid natin. So magkakaroon ng pollution. So alam mo na yung magiging epekto niyan yung magiging consequence niyan. At para sa mga sasakyan, magiging risky yan sa pagkasira ng mga makina. So hindi talaga siya worth it in a long term, in a long term. Kaya talagang ang gobyerno na ito talagang walang alam, puro kabangagan ang ginagawa sa Pilipinas. So bago kayo magbigay ng mga ganyang information o mag-implement ng ganitong gagawin natin sa gitna ng krisis na ito, isipin nyo rin yung magiging epekto sana sa paligid, sa kalikasan, at syempre sa mga gumagamit ng mga sasakyan, mapaluma or bagong modelo, kasi hindi na ito usable kung tutuusin, lalo na sa mga gumagamit ng mga modern na sasakyan. So nakakasira na sa makina, magbubuga pa yan ng maitim na usok na magre-resulta ng air pollution. So sana pag-isipan sana ng mabuti yung tungkol sa bagay na ito. Hindi ako sang-ayon sa mga ganitong implementation. So kung meron man tayong ibang pagkukunan ng supply ng fuel, sana gawin natin. At sana moving forward, magkaroon na sana tayo ng oil depot. Kung meron man, hindi ako sure kung meron man dito na maliliit na imbakan ng langis. So sana ma-maximize natin 'yon. At hindi puro pamumulitika na lang ang ginagawa ninyo, 'di ba? So yan ang epekto talaga ng pagiging mahinang nilalang, weak leadership ni Bongbong Marcos. So sana kuntinahin natin ang mga bagay na ganito. So karamihan ngayon, ang ginagamit na ngayon ay Euro 4 fuel, which is more eco-friendly ayon sa ating research. Pero kung hindi kayo sangayon doon, so i-research nyo din ano ba yung pagkakaiba ng Euro 2
at Euro 4 fuels. So, para mas maintindihan nyo, so madali lang naman i-search yan sa Google, tapos tingnan nyo rin ang sentimento ng mga netizens. So, para magkaroon din kayo ng idea, lalo sa mga car owners or sa mga baguhang car owners, para magka-idea kayo at hindi kayo gagastos ng malaki once na malagyan ng mga ganito, di ba? So yun lang, awareness sa mga ganitong pagkakataon, lalo sa krisis sa langis. Maging ano tayo, maging resourceable, mag-research, at mag-ask tayo sa mga eksperto tungkol sa tamang paggamit ng fuel na angkop sa ating mga sasakyan, at the same time maging eco-friendly din tayo. So yun lang. So hopefully maitawid natin ang krisis. Maraming salamat.